Nag-start po kasi yun nung bakasyon po siya ng grade 12. Tambay, sa laro, sa kain, tulog, ganun lang po yung umiikot yung buong maghapon ko. Kaya naisipan ko po na humanap po ng pagkakakitaan. Nakita ko po sa social media po na merong braids, tas naging interested po ako dun sa bagay na yun. Then pinag-aralan ko po siya. Parang napilitan na po ako maggupit nun kasi di ba po pag nagbe-braids kailangan po bagong gupit para mas litaw yung gawa ko sa kanila. Naging motivation po sa akin para gawin yung bagay na yun. Kasi po hindi naman laging nandyan yung parents natin sa tabi natin para matulungan tayo financially. Hindi naman po pwedeng laging hingi ka lang ng hingi. Samahan niyo ako gumawa ng braids dito sa Kwentong Kabarangay. Hindi lang sa academics at extracurricular mag-activities magagaling ang mga taga-Sitero. Aba, pati sa pagiging batang negosyante, aba, yan ay papakita ni Jillian Andrew Grampon. Good morning, Jillian! Good morning! Ayan. Magkaklase pa kay Cassandra ni Jillian? Hindi po. Hindi. Anong grade mo, bro? Grade 12 po. Grade 12. Anong section? Anong 12 gas po. 12? 12 gas Rizal po. Aba! Shout out! Asan mga classmate mo? Nandiyan ba yung mga classmate mo? Wala pa ano po sila sa taas. Sa taas. Ayun sila, oh! Ayun sila! Kaway-kaway! Ay, pati mga teacher ba yan? Mga teacher mo? Oy, shout out Advisor na! ko. Shoutout kay Ma'am Dayan. Advisor ko po. Ay, Ayun ma'am. sila, oh. Hello po. Saglit lang po, ha? Saglit lang po. Papasok na siya. 10 minutes. 10 minutes lang, ha? 10 minutes lang. Okay. Jillian, Cassandra, tanungin naman natin siya. Kailan ka ba nag-umpisa at nahilig sa paggugupit at pag-aayos ng buhok? Nag-start po yung paging interested ko po dito sa paggugupit at pagbe-braids po nung bago po magpasokan ng grade 12 po. Kasi Okay. po wala po akong magawa kasi nung grade 12 kundi laro lang, kain, tulog. Doon lang po umiikot yung mundo ko. Oo, syempre aral. Opo. Oo, tapos, pagkatapos niyan, Tapos ayun po, naisipan ko po na humanap po ng pagkakitaan. oo. Ayun po, inaral ko po siya, nakita ko po sa social media. Inaral mo ko po lang siya. online, nag-aral Opo. ka. Okay. Pero sa umpisa ba, nakita mo, gamay ko to. Ito yung, kasi iba, nasubukan naming maggupit, di ba, pag meron kaming trabaho sa shoot, di ba, sa programa, pero talagang hindi para sa amin ang paggugupit. Ito ba sa unang beses na ginamit mong gunting, paggamit mo ng gunting at suklay, alam mong ikaw to, gamay na gamay mo? Hindi ko po siya ganun na Hindi sa umpisa. naramdaman. Kumbaga parang unti-unti ko po siyang binahal na lang kasi Oo. kumbaga dito po ako kumukuha ng income ko pang gastos ko sa sarili ko. Dito rin po galing yung natutulong ko sa family ko. Yun nga raw. So, anong una mong sinubukan? Ang paggugupit ng buhok? Balita ko ibang klase ng pag-ayos ng buhok, ginagawa mo rin. Nagbe-braid ka rin, nagkukulay ka rin doon ng buhok, yung mga ganun, tinuturuan ka ba sa... Kasi alam ko professionally, nagtatrabaho ka na sa isang barbershop, hindi ba? Yes, po. Ang galing, habang nag-aaral ka. So, ano ba ang iyong mas gusto? Ang maggupit o ang mag-style ng buhok? Sa bagay, pag-style ito Para sa akin po kasi partner po siya eh. Oo. Kasi pag ginupitan niyo po siya, syempre, mas lalo pong mabubus yung confident po ng client mo kapag in-stylean niyo po siya para mas magiging fit po siya kapag in-stylean po yung sa gupit. Cassandra, question. Another question lang din. So, marunong ka na ba mag-braid ng buhok dati Nagbe-braid pa? ka raw? Oo, nagbe-braid ka raw? ngayon mo lang siya natutunan talaga? Mas nauna ko po natutunan yung pagbe-braids ko Talaga? kaysa yung sa paggugupit ko. Gaya po nung kanina na mas una ko pong inaral yung pagbe-braids kaysa sa Oh, kagaya ito pinapakita natin. Anong Yes. pangalan niya? Anong pangalan mo, anak? My name is Eunice. Ayan, ang ganda ng pagkaka-braid sa buhok mo. Ano masasabi mo sa pagkaka-braid ni Jillian? Thank you po sa kanya. Kasi Thank you daw po. Thank you, Jillian. Kinuha niya po ako for free lang. Ayun, ang ganda, di ba? Ang ganda. May talent, hindi ba? Saka, pinapatotohanan ni Jillian na ang paggupit ng buhok, pag-style ng buhok, ay hindi nalalagay lamang o nalilabel lamang sa babae. Di ba? Maging ang mga kalalakihan magagaling, mauhusay, hindi ba? Talagang talent ito. Okay, magkano raw ang iyong kinikita, Jillian, sa iyong pagbe-braid at paggugupit ng buhok? Sa pagbe-braids naman po, depende po kasi siya kung ano pong papagawa ng client sa akin. Meron Oo. pong
800, merong 1,000, Wow. merong 1,500. Pinakamataas ko pong nakita pinakamataas ko pong price sa pagbe-braids 5,000 po. Wow, okay. So, ito nga si Jillian ay nagugupit na professionally mga kaklase sa isang barbershop. Dumaan na rin siya sa isang salon, doon siya nag-train, hindi ba? Tapos, paano mo hinahati ang pag-aaral sa iyong pagtatrabaho? Kasi balita ko, full-time ka rin sa pagbabarbero sa Yun nga. barbershop. Ang nangyayari po kasi nung, di ba, papasok po ako sa morning ng school, tapos after ko po dito sa class, diretso po ako ng work. Just ganun po nangyayari. Hanggang anong oras ka ron? Ano po, minsan po umabot po ako ng 8 or 9 ng gabi. 8 na at 9 ng gabi. Tapos kapag weekend, Kapag weekend po, in full time po. full-time ka roon. Okay. So, paano pag-aaral? Paano yun? May exam, may mga assignment, may mga school projects. Yes po. Ginagawa mo rin ba sa barbershop? Ganon din? Opo, minsan po pag may free time po ako dun ko po minsan sa ginagawa. O yun, di ba? At balita ko you're doing well sa school, hindi ba? Itong ginugupitan natin ngayon ang pangalan niya ay Zyren. Rico, anong ginagawa mo sa kanya? Zyren, kamusta ka bro? Okay lang po. Okay ka naman? Excited ka na ba sa kakalabasan ng iyong haircut? Opo. Ba, parang hindi yata, parang ninenervyos ka eh. Huwag ka mag-alala. Ano masabi mo, Jillian, kay Zyren? Huwag ka mag-alala, ano? Huwag ka mag-alala, papapugihin kita. Ayun oh! Popogi kang lalo. Okay, ano bang ginagawa mong gupit sa kanya? Ito ba yung uso? Trending ba ito? Opo, lalo po sa mga binata. Oo. Mid-taper po. Mid? Mid-taper fade po. Oh, midday. Midday what? Mid-taper fade po. Oh, okay. Bago yun. Alam ko lang sa akin, crew cut eh. Okay. So, nakikita natin yung mga gamit niya dito. Ito yung mga gamit niya. Pakita natin yung mga gamit niya, no? Ito may mga number to. Meron akong ganito meron akong pang shave sa bahay eh. Iba-ibang number. 1/2, may 2, may 3, may 1, may 0 para yung mga sa mga close shave, di ba? Ano ba ang, ito, ano yung mga gamit mo? Investment dito sa gamit, ano? Saan mo kinukuha ang mga pambili ng gamit? Nag-i-invest ka rin? Yung ano po, pinambili ko po nito, yung kinikita ko po sa braids. Yun, no? Yun po. Masasabi mo, Jillian, na ang iyong baon ngayon, ang iyong ginagamit sa school, nakukuha mo na ngayon dito sa paggugupit at pag-braid? Yes Wow. Since nung nagsimula po ako ng pagbe-braids, paggugupit, ito doon na po ako kumukuha. Wow. Di yan laking gaan na rin sa gastusin ng mga magulang. Yes po. Ano sinasabi ng mga magulang mo? Ano po, nag-feel proud po sila kasi dati po kasi sobrang pasaway kong bata. Oo. Laway. Oo Ano naman, ba, pinagdaraanan natin. Pero ngayon, sobrang pilyo po ako dati talaga. oo. Ngayon, Kasi ngayon, onti na. may focus na. Pero meron pong goal ngayon na talagang kailangan. Oh. I mean, pilyo naughty in a good way pa rin naman. I mean, di ba? Part yan ng ating kabataan. Pero syempre, nakakatuwa dahil very responsible ka na ngayon at ikaw ay nakakatulong na sa magulang. Aba, ikaw na rin ba nakakatulong? Ikaw na rin ba sumasagot sa tuition fee? Since nasa public school po ako, wala po kasing tuition fee. Oo. Pero yung mga baon po, yung Oo. mga extra, ano po na, kunyari, ambagan po sa Oo. akin na po. Yun oh, para pa kasi Jillian. Minimal lang naman kasi binabayaran natin di ba sa mga public school syempre, di ba? Yes. Kayang-kaya na. Okay, pakita natin iba pa mga na-style ni Jillian. Ito bukod sa kanila, pakita natin yan. Oh, how about you? Ang gentleman natin dyan, pakita naman natin. Yan, oh. Sa gilid, ginupitan natin sa gilid, no? Okay, and then susunod. Yun, ay, wow, yun, oh. Ang ganda nga naman ng gupit sa likod, Ang ganda. Ayan, ha. Okay, ikaw pa, Cassandra, meron kang katanungan sa kanya? Last tayo, bago tayo... Kasi alam ko, papasok pa si Jillian. Ayan, so ito ang tanong na inaabangan ng lahat. May bala ka bang ipagpatuloy ang pagiging barbero bilang negosyo kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral? O may iba ka pang gustong kurso na kunin? Yes, may balak pa akong ituloy kasi since ito na po yung nasimulan ko, hindi na po ako iiba ng linya. Kumbaga,
ito na po talaga. At syempre, eventually, gusto mo I'm sure gusto mo magtayo ng sarili mong negosyo, barbershop, di ba? Pas franchise, di ba? Marami. Yun o. Napakahusay. Syempre, alam mo, ang take away natin dito, mga kaklase, mga kabarangay, ang mga magulang na sumusuporta sa kanilang mga anak din, hindi ba? Syempre, kung saan, anong hilig nila, kung anong kanilang leaning o inclination, di ba? Doon tayo, suporta natin kasi doon sila sasaya. At alam mo yun, chances are, doon sila talaga aalagwa o aasenso. Anong message mo, Jillian, sa iyong mga kaklase, sa mga kapwa kabataan? Sa atin lang pong, sa mga katulad ko pong kabataan, huwag po natin sayangin yung oras natin sa walang kwentang bagay. Tama. Yun, no? Yun lang po. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!